Good day everyone, we are group 3 and we're going to present about the topic is art for everybody, art in the society. Our learning objectives: first, realize the importance of art critics when it comes to educating ourselves with taste. Second, compose for oneself a set of standard for individual taste. Third, adjust one's mindset to the idealistic qualities of art and the practical reality of economics. Now let's proceed to the introduction of our topic. Art is a powerful tool as we have seen in the 7 functions presented in the beginning of this chapter. Society as recipient of the art and what they are trying to engage us in are also part of our circulates around in our parts in. What we consume also dictates what is circulated. Hence, we are an important player in the kind of artistic culture that we have. What we consume has an impact on what we value as a society. Now, let us identify what is art critics. Art critics. These people who use writing as a means of communication are trained in seeing and looking at works of art and judging their value based on a good set of premises. Art critics help us understand the supplement our knowledge of art forms. With their indispensable rules, we can better evaluate our taste and even be wiser in what we consume, not only in art but life in general. So sinasabi po sa art critics ay sila daw po yung mga taong gumagamit ng pagsusulat para ipahayag ang kanilang mga pagsusuri sa mga likhang sining. Sinasanay sila para masuri ang mga likhang sining at husgahan ang halaga nito patay sa mga tiyak na pamantayan. So sa art critics po, sinasabi dito is mas nabibigyan po ng value yung isang art sa pamamagitan po ng pag-critic sa kanila or sa pag-judge sa kanila sa pamamagitan po ng pagsusulat, sa pagbibigay po ng kanilang thoughts or thoughts or perspective pagdating sa art na yun, na ipapahayag nila yun sa pamamagitan ng pagsusulat nila. So kumbaga dun po nila nasasabi lahat ng kung ano yung dating ng isang arts sa kanila. Next po, let's identify what is art connoisseur. Someone who has a broad knowledge and rich understanding of a current art scene, of relative art history and artistic philosophies. They are experts who can be trusted in having the eye and taste for good art. So ang art connoisseur naman po ay sa mga tao may malawak na kaalaman at malalim na pangunawa sa kasalukuyang mundo ng sining, kasaysayan ng sining at mga filosofiya ng sining. So kumbaga ang art connoisseur is ito na po yung mga taong may malalim na kaalaman sa isang art. Kumbaga po sila yung mga professional na humuhusga sa isang art. Kumbaga para po sa kanila yung isang art is hindi lang siya basta isang arts. Kumbaga para sa kanila may malalim pa yung meaning, may pinaparating pa yung arts na yun. So kumbaga hindi lang po more on sining sa tingin nila yung pinapahatid ng isang art. Kunwari po sa isang arts, naiisip po nila na parang advocacy siya or parang may pinaparating po siya na about family, about sa kung ano man pong gustong iparating ng isang film po. So sila po yung talaga may malawak na isipan, kumbaga broad na po yung alam nila pagdating sa arts. What is taste? We Filipino often associate this with dating. When we see a friend of ours with a girlfriend or boyfriend who has a good background, we can easily mutter, "You have a good taste." But this is not the kind of taste we are interested in. Yes, it can be applied to that, but taste is more concerned with our choices of consumption. What we spend our time, our money, and our effort. So, yung taste naman po na sinasabi dito sa arts po is kaibahan po sa taste when it comes to relationships. Kumbaga, yung taste po dito sa arts is iba po yung meaning and iba din po yung meaning ng taste when it comes to relationships. So, ang sinasabi po dito sa taste is
ang taste po is meron pong iba't ibang meaning po yan pagdating po sa ating buhay. Pagdating po sa ating buhay, dyan na po papasok yung taste natin sa pagpili ng mga bagay na ating ginagastos sa ating pera, oras, at pagsisikap. Hindi lang ito basta forma o itsura ng isang bagay, kundi ang mas malalim na kahulugan nito sa ating buhay. So, ganun po yung pinapahiwatig ng taste. When it comes to arts naman po, kapag sinabi po na you have a good taste in art, parang ang best example lang po na masasabi ko dito is yung mga artwork po na mga sculpture. Kumbaga mas napapakinabangan po baga natin siya kahit pa sabihin natin na nag-e-spend tayo ng money doon, ng sobrang naglalabas tayo ng malaking pera, halaga doon para lang mabili yun. Kasi meron po tayong good taste in arts. Kumbaga, hindi mo lang po siya bibilhin or hindi mo lang siya bibilhin kasi nagandahan ka. Hindi mo lang siya bibilhin kasi uso siya. Bibilhin mo siya kasi makakatulong siya sa'yo. At sabihin na natin po yung sculpture na yung mga furniture po na yung mga upuan, yung mga furniture po na gawa po sa arts na maaari po natin mapakinabangan. So, ganun po yung sinasabing taste po pagdating sa arts. Ang pagpili ng mga bagay na maganda at kapakipakinabang ay tanda ng maganda nating taste sa isang bagay po. Good morning everyone, my name is Sheila May A. Luna and this is part of my report. Creating a personal set of standards for individual taste in art requires reflection on what resonates with you, what stimulates you intellectually, emotionally, or aesthetically, and what aligns with your values. Here are some set of standards that could guide your personal engagement with art. First, emotional resonance. Does the artwork evoke a strong emotional response? Whether it's joy, sadness, nostalgia, awe, or excitement, art should elicit an emotion or provoke thought. Sabi doon, yung artwork daw ba is nagpapahiwatig ng malakas na emotional response. Kung ito man ay masaya, malungkot, or pag-alala sa nakaraan, pagkamangha, or kagalakan, or excitement. Ang pangalawa naman ay intellectual engagement. Art that encourage critical thinking, ask questions, or offer new perspective on social, cultural, or philosophical issues is more appealing. So, sabi dito sa intellectual engagement, mas nakakaakit daw yung mga art na nag-encourage sa atin sa pag-iisip ng malalim. Kunwari, kung iisipin natin kung titingnan natin yung isang art is mabuboost yung critical thinking natin kung ano ba yung meaning ng art na yun. And then, nagtatanong at nagbibigay ng bagong pananaw sa isyong panlipunan, kultura, o philosophical. Dun sa nagtatanong is, kunwari may nakita kang art, then mapapatanong ka if bakit kaya yun ginawa ng artist. Colors, form, lines, textures, or composition should either satisfy or provoke interest in way that personally enjoyable. Colors, forms, lines, texture, or composition, ito yung visual elements ng art. Yung visual element daw ng art is dapat makasatisfy or magpukaw ng kagustuhan sa paraan na nakaka-enjoy. Number 4, authenticity. Art that whether the piece is abstract, representational, or conceptual, it should communicate an original perspective or experience. Sabi sa number 4, yung art daw is abstract man or representational or conceptual, dapat ito ay nagpapahayag o magbibigay ng isang original na pananaw o karanasan. Ay tumutukoy sa kalidad ng pagiging tunay at totoo. Number 5, cultural and historical context. Understanding the context in which the artwork was created adds depth and layers to your appreciation. Dito, kapag mas nauunawaan mo ang konteksto ng paglikha ng isang obra, mas lalo kang nagkakaroon ng mas malalim na pagpapahalaga at pag-unawa rito. Number 6.
Medium and technique. Unahin muna natin ang medium. Ang medium ay ang material na ginamit ng artist, tulad ng pintura, luwad, marmol, kahoy, tela at iba pa. Ang bawat medium ay may sariling katangian. Halimbawa, ang pintura ng langis ay mahusay sa paghahalo ng kulay, habang ang uling naman ay nagbibigay ng matingkad na kulay. Ang technique naman ang partikular na paraan ng paggamit ng artist sa medium. Ang mga technique ay kasing dami ng mga medium. Maaring gumamit ng pintura ng langis ang isang pintor gamit ang brush, palette knife o maging ang kanyang mga daliri. Maaring mag-ukit o mag-welding ang isang sculpture. Halimbawa, ang mga brushstroke ng isang pintor ay maluwag at ekspresyonista o maingat at detalyado. Number 7. Personal connection. Sa personal connection, ang pagkonekta sa sining ay personal, walang tama o mali sa paraan ng pagtingin mo sa isang likhang sining. Ito ay tungkol sa emotional at mental na epekto nito sa iyo. Mag-isip ng mabuti kung bakit ka naapektuhan ng sining na ito. Nagbibigay ba ito ng bagong pananaw sa iyo? Ang pagbabahagi ng iyong nararamdaman sa iba ay maaaring palalimin ang iyong pangunawa at lumikha ng isang ibinabahaging karanasan. Number 8. Interpretability and mystery. Art is like a puzzle with many answers. It's open to interpretation. What you see and feel is valid. Minsan, nag-iiwan ang mga artist ng mga bagay na misteryoso na nagpapaisip at nagpapataka sa atin. Ang misteryosong ito ay nagbibigay daan sa atin na kumonekta sa sining sa isang personal na antas na nag-uudyok sa ating sariling mga kaisipan at damdamin. Number 9. Balance of tradition and innovation. Isipin ang sining na parang isang usapan sa pagitan ng panahon. Ang bawat artist ay nagtatayo sa mga nauna sa kanila. Ngunit nagdadala rin ng bago sa talahan na yan. Sa tradition, isipin ito na parang isang matibay na pundasyon. Natututo ang mga artist mula sa mga estilo at teknik at ideya ng mga artist na nauna sa kanila. Sa pagbabago, kumuha ang mga artist ng inspirasyon mula sa tradition, ngunit nag-i-eksperimento rin sila at lumilikha ng isang bagay na natatangi. Number 10. Impact and relevance. Art isn't just decoration, it's powerful. It makes us think as deeply, feel strongly. Tumutulong sa atin na maunawaan ang ating sarili at ang mundo. Sinasalamin ng sining ang ating buhay at panahon. Madalas na nag-uudyok ng mga usapan tungkol sa mahalagang issue. Maaari pa nga tayong bigyan nito ng inspirasyon na kumilos at gumawa ng pagbabago. Balancing the idealistic pursuit of art with the economic realities can be challenging. Embrace the duality. Art is about expression, while economics is about survival. Acknowledge that both are essential for a fulfilling life. Balancing the idealistic pursuit of art sa economic realities is masyadong malaking hamon para sa mga artist. For example, ang isang pintor is gusto niyang magbenta ng kanyang products or obra maestra sa market para maging inspirasyon siya ng mga tao. Ngunit kailangan niyang magbenta ng kanyang painting or products sa market. Pero mahihirapan siyang mabenta yung kanyang painting sapagkat yung painting niya is masyadong idealistic or hindi nakaka-relate yung tao. So, kailangan niyang i-relate yung painting niya or artworks niya sa experience or emotion ng mga tao or sa pang-araw-araw na
na ginagawa ng mga tao. Mas mabilis na makaka-relate ang mga tao rito. So, kailangan niya rin i-endorse yung product niya sa social media kasi nga masyadong malawak yung yung nasasakupan ng social media. So, mas mabilis niyang maibebenta yung product niya or mai-endorse sa mga tao. Art is about expression at ang economic is about survival, is connected lang naman. Di ba ang art is siya yung daan para ma-express natin yung ating emotion or ating experience. And ang economic is a way para maging safe tayo, or siya yung nagiging support natin para tayo ay maging ligtas sa pang-araw-araw. For example, ang isang manunulat is pangarap niyang magsulat ng maraming libro. So, gusto niyang magbigay ng inspirasyon sa mga tao. At gusto niya magbigay ng inspiration sa mga tao. And then, para mabuhay siya sa pang-araw-araw at makagawa pa siya ng maraming libro, kailangan niyang magbenta ng kanyang sariling gawa, pero hindi mawawala pa rin dun yung mensahe or kanyang estilo sa pagsusulat. Nandun pa, nakapaloob pa rin dun yung mga mga inspired message para basahin ng mga tao yung kanyang mga isinusulat. Find your niche. Explore art forms that align with your economic capabilities. For example, if you're good at painting, consider selling your work online. Sa find your niche, kapag nag-i-explore tayo sa forms ng art, dapat naka-align yung capabilities natin or kakayahan natin na makabuo ng isang art. For example, we are good at painting, pero ang ini-explore natin is about making musics or writing books. Pero kapag hindi align yung ini-explore natin sa kakayahan natin, hindi rin tayo makakabuo ng good art or good result. So kapag dapat bubuo tayo ng goal para makamit natin yung capabilities natin, or ma-enhance natin yung kakayahan natin sa art. Build a sustainable system. Dito magde-develop tayo ng plano para mag-generate ng income yung yung artwork while pursuing at our goal or our art. Diba, kailangan muna natin mag-develop ng plano, bumuo ng plano para mag-kumita tayo. Habang nagde-develop tayo ng plano para ma-achieve natin yung goal natin, nag-generate tayo ng income, diba? Habang nagpa-practice tayo ng pagpe-paint, so yung pinag-practicean natin, pwede natin yung ibenta. Kung maganda naman yung result ng pagpa-practice natin ng painting, pwede natin siyang ibenta sa market para kumita tayo. So may matututunan tayo habang nagpa-practice tayo. Yun na nga yung tinatawag nating may goal tayo na gusto nating ma-achieve. So dadaan tayo sa process of practicing. Value your time. Allocate time for both your artistic pursuits and your economic responsibilities. Mahalaga na pahalagahan natin ang mga oras natin at ilaan natin ito para sa mga hilig natin, halimbawa sa sining or sa arts. At ilaan din natin ito sa kung ano ang responsibilidad natin sa ekonomiya. Seek mentorship. Connect with the artists and entrepreneurs who have successfully balanced their passion with their livelihoods. Dito naman ay
kung paano makipag-ugnayan sa mga artists or sa mga entrepreneurs na matagumpay na nagawa nilang pagsabayin yung kanilang mga hilig gawin at trabaho o hanap buhay. Practice self-discipline. Stay focused on your goals and resist distraction. Dito ay dapat i-practice mo yung sarili mong disiplina sa kung anong yung bagay na ginagawa mo at huwag magpa-apekto sa mga bagay na alam natin sa sarili natin na tayo ay madidistract. Dapat nakapokus lang tayo or nakatuon yung atensyon natin doon sa mismong ginagawa natin. Be afraid to compromise. Sometimes you have need to make sacrifice to achieve your artistic goals. Dito naman ay hindi natin kailangan matakot na sa pakikipag-compromise dahil minsan kailangan talaga natin magsakripisyo para sa sarili natin upang ma-achieve natin or makamit natin yung pinapangarap natin in the future.